Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, matapos ang halos 4 na buwan, tayo muli ay natitipon sa tahanan ng Panginoon upang makapagbigay puri, makapagsamba, makapagpasalamat. Subalit alam rin natin na hindi pa talaga lubos ang pagbabalik natin. Dahil kayo mismo makapapansin, may mga limitasyon. Nais man nating dalhin ang ating mga anak, hindi maaari. Kaya nga kahit nais man nating papasukin pang iba, hindi rin maaari. Subalit, naroon pa rin sa atin ang pagpapasalamat na hanggang ngayon patuloy tayong ginagabayan, pinapatnubayan at pinagpapala. Marahil ang mga pagbasa ngayon magbigay sa atin ng kaliwanagan at magandang aral. Dahil sa ating naranasan ngayong nakaraang 4 na buwan, tiyak naroroon sa atin ang tinatawag na pagkauhaw, na pagkatuyo. Dahil alam natin, ibang-iba kapag tayo ay naghahanda sa araw ng linggo para tumungo sa tahanan ng Panginoon. Ibang-iba kapag ang mismong banal na misa naroroon ka. Ibang-iba kapag ang salita ng Diyos ay para bang napakalapit sa iyo. At ibang-iba kapag ikaw ay tatanggap mismo ng kabanal-banalang katawan ni Kristo. Kaya nga sa araw na ito, na kung saan tinutugunan ng ating panalangin, nakikipon tayo, nagsasamba ng papasalamat, ng ating pagkauhaw sa mga nakaraang linggo, tinutugunan, lalong-lalo ng pagkauhaw sa salita ng Diyos. Kaya nga, unang pagbasa pa lamang na ating napakinggan, para bang itinakda ng linggong ito, magbubukas ang mga simbahan. Dahil inihambing ni Propeta Isaías ang salita ng Diyos bilang ulan at niebe na nagbibigay ng sustansya sa lupa. Na para sa atin ang salita ng Diyos nagbibigay ng lakas sa buhay espiritual. Subalit bagaman ang mga pagbasa na katuon sa salita ng Diyos, maganda pa rin pagnilayan. Ano nga ba ang mensahe nito? Ano nga ba ang ipinararating nito? Mga kapatid, unawain muna natin. Nang kapanahunan bago dumating si Jesus, ang Diyos Ama nagparating na ng kanyang salita. Unang-una sa mga propeta at sa mga subok niya pa sa iba't ibang nakatakdang panahon na nakatala sa lumang tipan. Sa pagparito ng kanyang anak, muli ang salita ng Diyos ay naipahayag ng mismong salita ng Diyos na si Jesus. Nangaral, nagturo upang ang salita ng Diyos ay mabigyan ng saysay ng mga tao. Subalit sa pamagitan ng kalinghangang ito, minumula tayo na kahit ang mga taong nakasaksi kay Jesus, ang mga taong nakarinig kay Jesus, ang mga taong ito na tumanggap ng salita ng Diyos, di nagkaroon ng pagbabagong inaasahan ng Diyos. Kaya nga pinaalala ni Jesus sa mga tagapakinig niya
ang mismong nasasaad sa aklat ni Propeta Isaías. Anong sabi niya? Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin. Yun ang inaasahan ng Diyos. Ang isang nakikinig ng kanyang salita, ang salita niya, nagbabago ang pamamaraan ng isang tao. At ang pagbabagong iyon nasasalamin, nakikita sa pagbabagong buhay, sa paggawa ng mabuti. Kung ito pala ang pinararating sa atin na mensahe ni Jesus tungkol sa salita, magandang unawain. Bakit kaya ang mga tao sa kapanahunan niya at marahil maging sa panahunan natin nakapakinig man ng salita pero hindi nagdudulot ng pagbabagong buhay? Tatlo ang binigay na dahilan ng Panginoong Jesucristo. Unang dahilan, sabi niya, hindi nakauunawa. At pinaliwanag ni Jesus, kapag ang salita hindi nauunawaan, dumating ang masama at inagaw ang nahasik na salita sa kanilang mga puso. Ikalawang kadahilanan, hindi tumitimo ang salita ng Diyos. Dumating at kanilang napakinggan, subalit dumating ang kabigatian at pag-uusig. Nanlamig ang mga taong ito na nakarinig ng salita ng Diyos. Ikatlo na dahilan na binigay ni Jesus, abala sa mundo at kayamanan. Kaya ang salita ng Diyos walang puwang sa kanilang puso. Mga kapatid, habang pinapakinggan natin ang tatlong dahilan na ito, bakit ang salita ng Diyos hindi nagdulot ng pagbabago? Kaya ba nating sabihin na marahil tayo rin hindi lubusang nagbabago dahil hindi natin nauunawaan ang kanyang salita? Dahil hindi tumitimo sa ating buhay ang kanyang salita? O marahil dahil ang salita niya, bagaman ating napakinggan, abala tayo sa mga bagay na makamundo at kayamanan. Inaasahan sa atin na kapag natanggap mo ang salita ng Diyos, na kapag napakinggan mo ang salita ng Diyos, sana'y magdulot ito sa iyo ng pagbabago. Kaya nga, hanggang sa ngayon, sa pamamagitan ng ating pagdalo sa misa, napapakinggan natin ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating napapakinggan, nag-aantay pa rin si Jesus ng tugon sa bawat isa sa atin. Anong klaseng tugon? Katulad ng kanyang nabanggit, ang pagbabago ng bawat isa sa atin. Yamang ito ang hinihintay ni Jesus. Ano ang dapat nating gawin sa salita ng Diyos na ating napapakinggan? Tatlong konkretong gawain natin. Una, sa buhay. Ang salita ng Diyos ay dapat nating isabuhay. Hindi sapat, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay ating napapakinggan. Ang salita ng Diyos na ipinaliwanag sa atin at ating nauunawaan ay hanggang inspirasyon lamang. Ang salita ng Diyos ay dapat sinasabuhay. Ikalawa, ang salita ng Diyos ay dapat nililingap. Lingap. Ang salita ng Diyos ay dapat pinapangalagaan. Ang salita ng Diyos ay dapat pinahahalagahan.
Kaya nga kung mahalaga ang salita ng Diyos sa atin, magandang itanong, gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa iyo? Maituturing mo ba ng salita ng Diyos katulad ng pagkain na nagbibigay ng sustansya sa ating pagkatao? Kung ganyan ang ating pag-iisip, maaari mong itakda, kumakain ako araw-araw 3 beses. Almusal, tanghalian, hapunan. Para ano? Para lumakas ang aking katawan. Subalit ang salita ng Diyos, kung aking pinapahalagahan, gaano ako kadalas makinig dito? Kapag dumadalo lang ba ako ng misa? Paano pag dumadalo ka lang ng misa sa araw ng linggo? Paano sabihin na natin, dumadalo ka pa rin ng misa kahit sa mga ordinaryong araw? Sapat na ba yun? Mga kapatid, kahit sa ating mga tahanan, yamang tayo ay may mga Biblia, maglaan tayo araw-araw, kahit 5 minuto, pagpulutan natin ang salita ng Diyos na magagandang aral. Dahil ang salita ng Diyos ay ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang pagkaing nagpapalakas sa atin, lalong-lalo na kapag tayo ay nahaharap sa mga pagsubok na meron tayo. Lalo na ngayon, sa panahon natin, di nyo ba namamalayan na nitong mga nakaraang araw, kung inyong mapapansin, para bang sunod-sunod tayo na nakakatanggap ng iba't ibang problema sa lipunan. Halimbawa na lamang, balikan natin at isa-isahin. Nariyan pa rin ang tinatawag na pandemya sa COVID. Nariyan ang problema ngayon na maraming nawawala ng trabaho. Nariyan ang mga negosyong nagsasara o pinapaliit. At ang mismong ekonomiya natin naghihingalo. Dagdag pa dyan, nitong mga nakaraang araw, kayo mismo makakapansin, lumalala o tumataas ang tinatawag na kapangyarihan ng authoritarianismo o authoritarianism. Bakit kamo? Suriin nyo. Noong June 15, isang mamamahayag na ang pangalan Maria Ressa, kinasuhan ng libelo, convicted. Kahit maraming mga magagaling at matatalinong abogado nagsasabi, mali iyon. Niloloko tayo ng gobyernong ito. At kung ating susuriin, ang mismong husgado na nagbigay ng sentensya, sinuklian ng gobyerno, i-appoint ang kanyang asawa para maging husgado rin. Sumunod dyan, July 3, pinirmahan ng Pangulo ang anti-terrorism bill na hindi naman talaga anti-terrorism ang gusto, kundi i-terrorize ang kanilang mga kalabang oposisyon. July 10, anong nangyari? Ditong nakaraang araw lang. Tuluyang hindi binigyan ng prangkisa ng Kongreso ang ABS-CBN na nagbibigay hindi lamang sa atin, higit sa lahat, ng kasiyahan sa mga mababa o na mga kapatid nating wala nang mapupuntahang kaligayahan kundi manood na lamang ng telebisyon. Channel na nagbibigay ng impormasyon. Hindi nyo ba napapansin? Bugbog na nga ang taong bayan, binubugbog pa ng gobyerno. Kaya anong sinasabi sa atin? Na mamayani ang kasamaan. Subalit, huwag tayong matakot. Bakit? Dahil sabi ko nga, kung nabubuhay tayo sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas. Halimbawa na lamang, pag uwi nyo ng bahay, pwede nyong buksan.
Kapitulo 37 ng Salmo. Psalm number 37. Anong sinasabi sa atin? Bigyan ko lamang kayo ng ilang linya. Do not be provoked by the evildoers. Do not envy those who do wrong. Huwag niyong pagsilosan ang gumagawa ng masama. Huwag niyong gantihan ang gumagawa ng masama. At sumunod na sabi ng Salmo, like grass, they wither quickly. Like green plants, they wilt away. Katulad ng mga damo, sila rin ay matutuyo. At ikatlo, sabi ng Salmo, trust in the Lord and do good, that you may dwell in the land and live secure. Maniwala kayo sa Panginoon at kayo ay makakahantong ng kasiguraduhan. Isipin niyo po yun. Kung namumuhay tayo sa salita ng Diyos, kahit nakakaranas tayo ng ganitong kasamaan sa ating lipunan, ang salita ng Diyos ang magbibigay ng lakas sa atin. Kaya wag natin yan baliwalain. Pahalagahan natin. Ikatlo na dapat nating gawin sa salita ng Diyos, tanggapin. Ang salita ng Diyos ay dapat pinapatuloy sa ating buhay. Sa papanong paraan? Kung inyong mapapansin, ang salita ng Diyos hindi makakapasok sa ating mata. Ang salita ng Diyos hindi makakapasok sa ating ilong. Ang salita ng Diyos hindi makakapasok sa ating bibig. Ang salita ng Diyos makakapasok lang sa ating tainga. Mula nang nagsimulang mangaral sa Jesus at sa mga nauna pang propeta, kapag ang Diyos nagsasalita, ito'y sa pamagitan ng bibig, sa pamagitan ng tainga na ating napapakinggan. Kaya ang salita ng Diyos na pumapasok sa ating tainga, dapat nating tanggapin ng lubos. Hindi niyo po ba napapansin kapag tayo dumadalo ng misa? Ang pinakamahalagang salita ng Diyos ay kapag si Jesus na ang nagsasalita. At kailan nagsasalita si Jesus? Sa bahagi ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Mapupunan niyo, sa unang pagbasa sa Salmo, sa ikalawang pagbasa, nakaupo tayo. Pero pagdating ng Ebanghelyo, pinapatayo tayong lahat. Bakit? Dahil inaasahan sa iyo na hindi ka natutulog kapag ang si Jesus ay nagsasalita upang lubos mong mapakinggan at matanggap ang kanyang pangangaral. At marahil hindi rin napapansin ng ilan, bago ipahayag ang salita ng Diyos, anong nangyayari? Nag-aantanda tayo sa noo, nag-aantanda tayo sa bibig, nag-aantanda tayo sa dibdib. Dahil kung tutuusin, yun ay may kabalikat na maiksing panalangin. Anong panalangin? Kapag nag-aantanda sa noo, sinasabi natin, Panginoon, naway ang salita mong aking napakinggan, aking maunawaan. Kapag nag-aantanda tayo sa bibig, anong sinasabi natin? Panginoon, ang iyong salita na aking mapakinggan, naway may palaganap ko ng may dangal. At kapag nag-aantanda tayo sa dibdib, kaya nating sabihin ang lalangin, Panginoon, ang salita mong aking napakinggan, naway tumimok sa aking puso at aking may sabuhay. Yaan ang inaasahan sa atin. 3 konkretong gawain sa salita ng Diyos na dapat hindi natin makalipunan sa linggong ito. Bakit kamo? Dahil madali namang alalahanin. Ang ginamit kong salita ay salita. Anong 3 na iyon? Una, SA, ang salita ng Diyos sa buhay mo. Ikalawa, LI, ang salita ng Diyos, lingapin mo. Lingapin.
Ikatlo, TA, ang salita ng Diyos, tanggapin mo ng buo. Dahil kung salita na yan ng Diyos, sinasabuhay mo, nililingap mo, tinatanggap mo, ang salita ng Diyos magdudulot sa iyo ng pagbabago na siyang inaasahan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.